ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po sa ating programang Jesus is Coming Again Ministry. Lahat pong kayo mga kapatid ay akin pong binabati ng isang mabuti at maluwalhating araw para po sa ating pong broadcast ngayon. Pasensya na po kayo noong nakaraan pong gabi. Tayo po ay nagkaroon ng broadcast. Palibhas ay mahina po ang aming internet mga kapatid, kaya nga po hindi natin naituloy, naputol-tuloy tayo sa ipapawid. Ano pa man, tayo po ay patuloy, nagsasapay papawid mga kapatid upang ang ating pong Jesus is Coming Again Ministry ay atin pong patuloy, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na atin pong isiwalat ang mabuting balita at atin pong ipagkalob ang kaalaman tungkol po sa salita ng ating dakilang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa panahon at pagkakataon na inyong pinagkalob sa amin na kami po ay makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang karunungan ng langit ipagkaloob po sa amin. Maunawaan ang inyong mga dakilang salita, may sa kabuhayan at may bahagi at masumpungan, Panginoong, tapat at laging nagtatapat sa inyo pong panawagan sa amin. Salamat sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, ako po ay inyong i-message sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Kung ang ating pong broadcast ngayon ay malinaw po ba sa inyo ang dating? Ito po ba mga kapatid ay malinaw ang ating video? Malinaw po ba ang ating pong bagong intro? Mahal ko mga kapatid. At lalo tigit ay yung pong malinaw po ba ang dating ng aking boses sa inyo? Okay? So yan po mga kapatid aking kahilingan sa inyo na inyo pong i-message ako ngayon. Bagamat hindi ko po muna mabati ang lahat, kundi general lang muna po mga kapatid. Binabati ko po ang Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo tigit po sa aking pinagalingan sa Palawan, sa Puerto Princesa City, sa lahat at sa buong lalawigan ito. Sa lahat ng ating mga kapatid sa United States of America, welcome na welcome kayo mga kapatid sa ating pong lumalaganap na programa. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon sa ating Jesus is Coming Again Ministry ay isa pong aralin na napapanahong atin pong i-discuss sapagkat mga kapatid, marami pong mga tao sa ating kapanahunan po sa ngayon ay nalilito tungkol sa bagay pong ito. So again, ito po inyong kapatid, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating pong Jesus is Coming Media Ministry ay bumabati sa inyo ng isang mabuti at maluwalhating mapagpalang araw na pagpapasahimpapawid. Andito mga kapatid, ang ating pong pag-usapan. Apostle Paul versus Apostle James. Righteousness by faith versus righteousness by works. Saan dito ang Seventh-day Adventist Church? Mahal ko mga kapatid, may mga tao na kanila pong pinagsasabong at pinag-aaway ang mga sulat ni Apostol Pablo laban kay Apostol James. Kung ating pong titingnan mga kapatid, sa totoo lang naman, hindi pong nag-aaway ang dalawang ito. Bakit po ba sa kaisipan ng iba nag-aaway ang dalawang ito? Sapagkat si Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2:8 ay kanyang pinupunto na tayo naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Habang pagdating naman kay James, tayo po mga kapatid ay kanyang iniingganyo ng ating pananampalataya dapat ay mayroong mabubuting gawa o may gawa. So ang tanong ng iba, pananampalataya ba o gawa? Gawa ba o pananampalataya? Righteousness by faith ba o righteousness by works pa? Kasi kung righteousness by faith, ang lahat ng honor ay sa Panginoon. At kung righteousness by works, ibig sabihin tayo naliligtas at naglilikod sa pamagitan ng kabayaran ng ating pong pagtrabaho, kaya tayo iniligtas. So ang tanong, ang kaligtasan nyo ba at kaligtasan ko ay nakadepende sa ating mabubuting gawa? Or sa righteousness coming from Jesus Christ?
Mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, isa lang pong bagay na gusto ko pong ibigay sa inyo ng diin at ito po ay isa sa mga example. Pag sinabi po natin at pag-aralan natin ang divinity of Jesus Christ, pagka ang isang tao ay nagsabing si Jesus Christ ay tao lamang at hindi naging Diyos, hindi po biblical yan. At kung sabihin mo namang si Jesus Christ ay Diyos lamang at hindi naging tao, hindi po biblical yan, wala sa Biblia yan, hindi turo ng Biblia yan. Ang katuruan ng Biblia ay ito, si Kristo ay Diyos sa kanyang pinanggalingan at kalagayan. Ngunit siya po'y tao sa kapahayagan nung siya nagkatawang tao dito sa lupa. Yun ang biblical. Pag sinabi natin righteousness by faith lamang at wala tayong mabuting pagsunod sa Panginoon at ikinagagalak na ng Panginoon yun, hindi po totoo yun. At kung sabihin natin na tayo naliligtas sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, mas lalong wala sa Biblia yun at di turo ng Biblia yun. Ang turo ng Biblia, we are saved by grace through faith. At ang mga naligtas sa mabuting biyaya ng Panginoon ay mayroon din pong pinagkakakitaan o nakikita sa Kanya ang mabubuting gawa. Ang totality nito mga kapatid ay, ang pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Ang mabubuting gawa ay nagbubunga ito dahilan sa bunga galing sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, para itong kaliwa at kanang mga kamay, they go hand in hand. Ang mga nangaligtas, ang mga nanampalataya, hindi yan yung mga taong suwail. Ang mga naligtas at mga taong may pananampalataya, hindi yung mga taong tumatanggi sa Diyos at pagsunod nito. Ang totoong ligtas sa biyaya ng Panginoon at totoong nanampalataya sa Panginoon, hindi sa salita lamang kapatid, kundi nakikita sa gawa. Sorry po, may sample lang akong sasabihin sa inyo. Ang sabi ng iba, ang totoong ligtas hindi nakikita sa gawa, kundi nakikita sa gawa. Ibig sabihin, hindi lamang yung nagkiklaim ka o ako na tayo ligtas, kundi nakikita ito mismo mga kapatid sa ating mga gawa. Sa ating lifestyle, sa ating pananalita, sa ating kilos, ating gawa, sa ating pakikihalubilo o pakikipagkapwa-tao, nakikita ito sa bunga ng ating pagiging kung sino tayo. Ibig sabihin, ang ating pag-uusapan ngayon, saan ba nakatayo, nakatindig? Ano bang pinananaligan? Ano bang kinasasandalan ng Seventh-day Adventist Church? Righteousness by faith o righteousness by works? Again, tandaan po ninyo, ako, ikaw, tayong lahat ay nakakagawa ng mabuti, hindi sapagkat sa sarili nating kagustuhan o kakayanan, kundi dahil sa tayo nanampalataya sa Panginoon, nanampalataya tayo sa Diyos. Dito ating makita, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, na ang ating mga gawa ay bunga sa ating pananampalataya, bunga sa ating mabuting relasyon sa Diyos. Ating ipagpatuloy. Ang ating pag-aaralan mga kapatid ay akin po itong binahagi at least 5 o 6. Dito natin titingnan ang pag-inog ng atin pong pag-aaral. Part 1, the great controversy, what do we need to be saved? Mayroon pong labanan ng mabuti at masama, masama at mabuti between Christ and Satan. At ang away na ito mga kapatid ay hindi nag-umpisa sa lupa. Ang away ito ay nag-umpisa sa langit at extension na lamang at nangyari ang away, nangyari hanggang dito sa lupa ng mabuti at masama. Sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos, kahit pa natukso si Eva at si Adan, hindi po pinabayaan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Bagkus patuloy, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na ito po ay ginagabayan ng Panginoon. Ayon po sa aklat ng Apokalipsis 12:7, and there was war in heaven. Michael and his angels going out to the fight with the dragon, and the dragon and his angels made war. Sa talatang 8, and they were overcome, and there was no more place for them in heaven. Dito ating makita, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, at napakalinaw na sinabi sa atin ng kasulatan na si Michael Angel at ang kanyang mga kasamahan ay nakipaglaban-laban sa dragon. At natalo, nagapi itong dragon at sila'y wala ng dakong kasumpungan sa langit. Ang nangyari mga kapatid, ang sanglibutan ito ay nagiging teritori ni Satanas, 10 ng kanyang mga kampon. Noong tinukso si Eva at si Adan at yung pagiging prince ni Adam at ang pagiging reyna ni Eva ay ipinagkaloob nila kay Satanas sa pamagitan ng kanilang pagsunod, pakinig at pagtupad kung anong kagusto ni Satanas sa pamagitan, mahal kong mga kapatid, ng pagkain siya hindi dapat kainin na ipinagbabawal ng Diyos. That was a test of loyalty. Sa aklat po mga kapatid ng Revelation 12 verse 7, atin pong makita ang ganong mga bagay.
Sabi po ng Revelation 12 verse 12, "Be glad then, O heavens, and you who are in them. But there is trouble, kabagabagan, for the earth and the sea, because the evil one has come down to you." Sinabi niya sa pagpapatuloy, being very angry. Alam niyo kapatid, yung salitang angry, hindi lang nagtapos doon. Sinabi ng Biblia, very angry, having the knowledge that he has been a short time. That he has but a short time. Ang sabi nga, magalak kayo langit, sapagkat naalis sa inyo si Satanas. Pero malungkot kay lupa sapagkat sa inyo ay nasadlak o nahulog si Satanas. Alam niya, maiksi na lang kanyang panahon, ano pa siya may dalang malaking galit. Na ang galit ng ito ay kanya po itong pinalabas sa Diyos Ama. Pinalabas kay Kristo. Hindi lang siyang nagtagumpay. At kanya pong galit ay kanya pong dinala hanggang dito sa lupa. At sa pamagitan noon, alam niya kung matukso si Eva at Adan, bababa talaga ang Kristo at nagkataong tao. At yun ang panahon na isip niya na kaya niyang talunin. Pero hindi siya nagtagumpay. Kung inyo pong isipin mga kapatid, ang sabi ng Isaiah chapter 14 verse 12, ito ang sabi, "How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also set on the mount of congregation, on the fastest side of the north." Tandaan niyo po ito. Sabi niya, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Gusto niya ang trono ng Diyos. Gusto siyang sambahin tulad ng Diyos. Gusto niyang maging katulad ng Diyos at taas pa sa Diyos. Gusto niyang lahat ng ito. Ang di niya gusto, yung mabuting karakter ng Diyos. Yung pagiging mahabagin ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos. Ito ang ayaw ni Lucifer. Mga kapatid ko at mga kaibigan, nagkaroon ng digmaan. At dito po sa ating planetang Earth, ayon pa ay bumagsak ang kaaway nito. Ating ituloy ang pag-aaral, nilalang ng Diyos si Adan at si Eva. At alam natin na nung nilalang ng Diyos, perfect silang nakipag-communicate sa Diyos. Ngunit nung nagkamali at nagkasala sila at mas pinakinggan pa si Satanas, higit kaysa Diyos na malalalang nila, sila mahal kong mga kapatid ay lumabas sa hardin ng Eden. Pinakinggan ng lalaki ang babae, pinakinggan ng babae ang ahas, at ang ahas ang naging medium para po tuksuhin si Eva. Atin pong basahin sa Genesis 3 verse 6, ang sabi doon, "And when the woman saw that the tree was good for food, and a delight to the eyes, and to the desire to make one wise, she took of it fruit and gave it to her husband." Ibig sabihin, natukso si Eva. Si Eva ay nagbigay nitong prutas sa kanya ni pong asawa. At dahil po doon, ating makita ayon sa record ng kasulatan, kapwa silang nakita ang mga sarili na sila po ay mga hubo-tuba. Dito pumasok mga kapatid ang sumpa ng Diyos. Sinumpa ng Diyos ang tao at ang tao at ang ahas pati ang lupa, hindi sapagkat ang Diyos mga kapatid ay gayon na lamang ang kanyang galit. Sa akin pong pag-aaral mga kapatid, at kahit kayo inyo pong maaral ito, na yung sumpa na pinagkaloob kay Eva at kay Adan, hindi po yun permanente mga kapatid. Mayroon pong plano ng Diyos paano ito matigil. Ikalawa, salamat na lang ang tao ay may kamatayan. Kasi kung ang tao ay nanatiling buhay, habang may access sila sa fruit of life, pwede silang kumuha at kumain nito, pwede silang magkaroon ng miserabling buhay, makasalanang pagkatao, makasalanang likas, habang walang kamatayan. Dito, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ating makita na ang babae ay sinabihang, kung manganganak ka man, ikaw ay mahihirapan. At ikay magpapahinuhod ang iyong kalooban at ikay papanginoon sa iyo si Adan. Ibig sabihin mga kapatid, siguro nung araw, sa panukala ng Diyos, kung ang babae manganganak ay parang umiihi lang siguro, walang naramdamang sakit. Di katulad ngayon, sabi nga ng iba, isang paa sa hukay, ang isang paa sa hospital. Bakit? Di gawang biro mga kapatid ang panganganak. Ito nasumpungan ko ito at nakita nung ang aking pong asawa ay nanganganak sa hospital mga kapatid. Ako pa ang nagputol nung umbilical cord ng aming ikalawang anak. Sa paglilihi pa lang sa ating kapanahonan ngayon,
Hirap na hirap ng babae. Merong iba 4 months, 5 months, 6 months, total bed rest. Ngayon, kung manganganak pa, kung hindi na kaya, cesarean pa. Talagang hihiwain ang tiyan. Ating makita na yung sinabi ng Diyos ay paalaala sa bawat babae na nanganganak ngayon na once upon a time may pangyayaring nangyayari sa Hardin ng Eden. Si Adan naman ay buhayin niya ang kanyang sarili at pamilya sa pamagitan ng kanyang pagpapagat. Ang lupa ay sinumpa para kay Adan. Ang lupa ay sinumpa at doon ay magbubungkan, magtatanim, pagpapawisan siya upang siya makakain ng tinapay. Ibig sabihin pagkain niya. Kung inyo rin tingnan mga kapatid, lahat ng mga hayop ay nangasumpa din naman at nakita nilang nalalagas ang dahon nito ng mga kahoy o halaman. Ngunit higit sa lahat, ang ahas ay merong higit sa lahat na sumpang tinanggap. Ang sabi ng Panginoon, Genesis 3:14, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain kang higit sa lahat ng hayop. Ibig sabihin, sinumpa din ang ibang mga hayop. Sinumpa din ang lahat ng hayop. Pero higit ang sa kanya. Bakit? Kakain sila ng lamok ng lupa, igagapang niya ang kanyang tiyan sa lupa. Sa puntong ito, mga kapatid, ay malinaw na sinasabi sa atin ng kasulatan na talagang nasadlak sa pagkasala ang tao. Dahilan po doon, number 3, the need for a redeemer. Kailangan mo at kailangan ko ang tagapagligtas. Ang Diyos po ay napakabait. Bagamat nakita niya na nandoon si Eva at si Adan, meron silang examination. Tinutukso sila ni Satanas at hindi pumasa sa examination. Natukso at sinunod si Satanas. Sa halip pakinggan ng Diyos, pinakinggan si Satanas. Sa halip maging loyal sa Diyos, naging loyal kay Satanas. Sa halip sumunod sa Diyos, sumunod kay Satanas. Ibig sabihin, tinalikuran ng Diyos, pinakinggan si Satanas. Ang offer nga naman kasi napakaganda, kapatid. Sabi ng Diyos, sa oras na kayo kumain, kayo mamamatay. Kasi Satanas iba eh. Pagka kayo kumain, number 1, hindi kayo mamamatay. Ikalawa, maging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Gusto nilang magkaroon ng ganitong klaseng kalagayan. Nangyari mga kapatid, kumain nga. Ano ang nangyari? Nabuksan ang kanilang mga mata at alam nga nila ang mabuti at masama. At ang masama nito, sila ay nandoon sa panig talaga ng kasamaan. Ang nangyari, mahal kong mga kapatid, sila po'y sinumpa ng kamatayan. Bagamat hindi agad-agad, sila ay nangamatay. Ngunit ang Diyos ay napakabait at napakabuti. Hindi po forever na ang tao po ay masadlak na lang sa pagkakasala. Ang tao nung nagkasala, nagtago. Pero ang Diyos ang naghanap. Itong Genesis 3:15, mahal ko mga kapatid, ay pinakaunang talata ng Biblia na may dalang pangako at unang prophecy. Ang unang prophecy, mga kapatid, ay mayroong isang binhi. Sa takdang panahon at hinog ng panahon, darating ang binhi na pinangako ng Ama, nito'y kanyang bugtong na anak na darating dito sa lupa upang iligtas ang sangkatauhan. At ito rin ang talata na unang pangako na ang Diyos ay hindi niya itinigil ang kanyang relasyon sa tao, bagamat nagkaroon na ng distance dahil sa kasalanan ng tao. Dito, mahal ko mga kapatid, atin pong makita, Genesis 3:15, at pag-alitin ko ikaw at ang babae. Now, yung ikaw na tinutukoy mga kapatid, yung ahas o kaya si Lucifer mismo, at ang babae na si Eva, at ang iyong ang iyong binhi nitong ahas at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sapong. Natupad ba ito mga kapatid? Totoo ito, natupad at nangyari. Nang si Kristo ay nandito sa lupa, siya po ay nabayubay, nagtigis ng dugo hanggang namatay sa krus ng Kalbaryo. Totoo nga, pero siya ay namuling nabuhay. Pero ang takdang panahon na itinakda ng Panginoon para po kay Lucifer ay hindi lamang dudurog ng sakong o susugatan ang sakong o di tulad ng mga tao pagka nakakita ng ahas, hindi papaluin sa buntot o katawan lang, kundi ulo. Kaya ang sabi, dudurog ng iyong ulo. Ang sinabi dito ay binhi. Kung inyo pong pansinin mga kapatid, ang binhing ito sa aklat ng Isaiah 9:6. Sinulat ni Prophet Isaiah na ito po ay isang batang lalaki. Isaiah 9:6. A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. Now, tingnan niyo mapatid ang sabi doon, born to us, given to us. Bakit? Genesis 3:15 pa lang may record na ng Diyos ay nagkaloob ng kanyang binhi na siyang kanyang bugtong na anak na mangyari sa takdang panahon ay mangyari at maganap. Tuloy. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace.
Dito pa lang sa Isaiah 9 verse 6, makita mo na ang batang ipapanganak ng isang birhin, tinawag Mighty God. Isa ito sa mga talata, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, na patunay na si Kristo Jesus ay hindi lamang basta tao, kundi siya'y Mighty God. Ayon sa tala ng kasulatan, hindi lang po siya ay Mighty God o Prince of Peace or Eternal Father. Siya po'y sinabi ni Propeta Isaiah 7 verse 14, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Dito mga kapatid, ating makikita nang ibig sabihin ng Emmanuel is God is with us. Una, binhi. Ang bining ito binanggit ni Propeta Isaiah na isang batang lalaki. Siya'y Mighty God. Sinabi ng Isaiah 7 verse 14, ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Alam naman po natin to. Sa Genesis chapter 1 and 2, darating sa aklat ng Lucas, yung genealogy of Jesus Christ. Ngunit bago po yon, ang sabi ng kasulatan na siya po, si Maria, ay maglilihi at manganganak ng isang Kristo na siya po ay conceived by the power of the Holy Spirit. Dito ating makita, sa Genesis chapter 3 verse 15, nakita mo na yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung grace of God, manifested sa aklat lang po ng Genesis pa mismo. Anong ibig sabihin ng grace? Sa Tagalog, biyaya. Yung hindi dapat kahabagan, kinahabagan. Yung taong dapat parusahan, ngunit inangkin ng Diyos, ito isang biyaya na hindi mo kailangang bayaran, hindi ko kailangang bayaran, hindi natin kailangang bayaran lahat. Bagkus kapatid, ang sinasabi sa atin, inako ng Diyos ang lahat ng kaparusahan nung sinagkatawang tao. Sa aklat ng Isaiah, itinala din sa atin yung good tidings, yung good news, yung gospel na by believing through our Lord Jesus Christ and His sacrifice, ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang biyayang ito ay nakita sa aklat ng Genesis sa harapan mismo nila ni Adam and Eve. Ang biyayang ito ay itinilaga sa atin mismo mga kapatid kahit sa panahon pa ni Noah, sa panahon ni Abraham. Dito po sa aklat ng Isaiah, binanggit sa atin ang Diyos ng langit ay mahabagin. Ipinagkaloob niya ang kanyang biyaya, ang kanyang bugtong na anak. Sinabi po sa atin sa aklat ng Genesis 6 verse 8, Noah, however, found grace, favor in the sight, in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. So ito palang grace, mga kapatid, ay ating mabasa, masumpungan sa Biblia mismo. Ang intindi kasi ng iba, nung dumating si Kristo, dumating ang biyaya. Nung dumating si Kristo, saka palang nagkaroon ng biyaya. No. Sa lumang tipan pa lamang, mahal ko mga kapatid, ang Diyos ay nagpakita na ng biyaya, nagpakita na ng kaligtasan, nagpakita na ng pagliligtas sa mga tao. At in fact, inihayag ng Diyos ang kanyang plano kay Eva, kay Adan. Isinulat ito, mga kapatid, sa panahon ni Propeta Isaiah. Isinulat ito sa panahon ni Abraham. Well, in fact, sabi ng Panginoon, ang iyong lahi ay maging katulad ng mga bituin sa langit at maging tulad ng buhangin sa lupa. At buhat sa iyong lahi, Abraham, ay darating ang Kristo. This is a manifestation of grace. And by faith, Enoch walked with God. By faith, Noah walked with God. And by faith, Abraham walked with God. So, ang grace of God sa Genesis chapter 1, chapter 3, nandyan na. Genesis chapter 6, nandyan na po. At kung inyong titinan mga kapatid, ito ang sinabi ng Biblia. And Noah found grace in the sight of the Lord. Sa aklat ng Genesis chapter 18 verse 3, ito naman ay si Abraham na. At nagsabi ang Panginoon ko, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya, sa English pa kapatid ay grace, biyaya. Sa iyong paningin, ipinamamani ko sa iyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod. Itong salitang biyaya ay hindi lamang lumabas sa bagong tipanagan, kundi sa panahon pa lamang ni Abraham. Genesis chapter 18 verse 3 yan. Then Romans chapter 4 verse 16, ang sabi ganito, therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. Lahat ng lahi ni Abraham ay nandoon yung biyaya ng Panginoon. Pero hindi napuputol doon. Sabi niya, not only to those who are of the law,
Hindi lamang doon sa mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos, ang bayang Israel, but also to those who are of the faith of Abraham. Ano ibig sabihin? Doon sa mga taong nanampalataya kay Kristo, sila din po ay tagapagmana ng manang ipinagkaloob kay Abraham at tayo nagiging kabahagi at naging tagapagmana sa mga pangakong ipinagkaloob ng Panginoon mismo pa kahit sa panahon ni Abraham. Dito ating makita, mahal kong mga kapatid, na si Abraham ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Now, ang tanong ng iba, palibas ay si Abraham, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay tinawag ama ng pananampalataya. Nakasumpong ng pananampalataya. Naging masunurin sa pamagitan ng pananampalataya at nakasumpong ng biyaya. Ang intindi ng iba, si Abraham ay hindi na naging masunurin sa Diyos. Now, tingnan po ninyo ito. Nag-aaway ba ang righteousness by faith at saka righteousness by works? Pakinggan niyo mga kapatid ang sinabi ng Genesis 26 verse 5. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig. Number 1, sinunod ni Abraham ang aking tinig. Ikalawa, at ginanap ang aking bilin. Ikatlo, ang aking mga utos. Pang-apat, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. 5 bagay ang nakatala dito na bagamat diniklara ng Diyos na si Abraham ay friend of God, si Abraham ay father of faith, and he received God's blessings through grace, at ating makita ang kanyang pananampalataya ay gayon na lamang. Pero, hindi hiniwalay ni Abraham. Hindi iniwanan ni Abraham ang kanyang pagiging masunurin, mga kapatid, sa kautusan ng Diyos. Ito palang mga taong may pananampalataya tulad kay Abraham ay masunurin din sa mga bilin ng Diyos, ay masunurin din sa mga utos ng Diyos, ay masunurin din sa mga palatuntunan ng Diyos, ay masunurin din sa kautusan ng Diyos, at masunurin din sa mga tinig o tinig ng Diyos. Hindi katulad ng naisip ng iba, na pagka ikaw ay naligtas sa pananampalataya, hindi na kailangan sumunod pa sa kautusan. Hindi na kailangan sumunod pa sa palatuntunan. Hindi na kailangan sumunod pa sa utos ng Diyos. Mali, baliktad po ito. Si Abraham ang ating ama ng lahat ng may pananampalataya ayon sa record ng kasulatan. Pero hindi po inalis, kapatid, ang kanya pong good works, ang kanyang obedience to God, ang kanya pong obedience to the law of God, obedience to the voice of God. Now, tanong ko sa inyo, since we have this righteousness from our Lord Jesus Christ through good faith, nawawala na lang po ba ang ating pagiging masunurin sa Diyos at sa kanyang mga kautusan? Kahit pa po sa kanyang araw ng Sabat? Ang sagot ng Biblia, no. Ang good example na may pananampalataya at naging masunurin sa Diyos, si Abraham mismo. At ang pagiging masunurin ni Abraham ay ito po ay dumadaloy hanggang sa kapanahunan ng mga Israelites. Ayon po sa Biblia, ang mga Israelita ay nagsipaghandog sa Diyos, mahal ko mga kapatid, ng iba't ibang offerings depende sa kakayanan ng tao. Kung may kakayanan ka, oxen, bulls, and cows. Malalaki ito, mahal to. Sheep, lambs, and rams. Goats, medyo mura. Pero doon sa mga sa mga walang kakayanan talaga, pwede pong turtle doves, pigeons, or kung mahirap ka talaga, pwede na rin po ang flour o harina na walang libadura, parched wheat, unleavened bread, cakes, and wafers. Dito ating makikita, mga kapatid, na sila po'y nagsipaghandog nito. Ang dugo ng mga hayop, ang dugo ng baka, kambing, at dugo ng tupa at iba pa. Ang dugo na ito ay kumakatawan sa Genesis 3:15 na mayroong binhing darating. Ang mga tao sa panahon nila ni Moses, kahit pa before sa panahon nila ni Moses, ang mga tao ay nagkasala, makasalanan. Dahil dito, mga kapatid, ang Diyos ay mayroong programang ginawa. At ang programang kanyang ginawa, kayo'y kukuha ng tupa at ang dugo ng tupa at ng iba pang mga animals ay patungkol sa Kristong darating. Ito ang ginagawa nila sa loob ng sanktuaryo. Ayon po sa Biblia, kapatid, ang Kristo ang kumakatawan sa lahat ng mga bagay na sinasabi sa atin ng kasulatan. Di lang po yun. Ito'y sinabi rin kahit sa panahon pa ni Adan at Eva. Dito, kapatid, ating makita na sila po by faith looking forward sa Kristong darating na kumakatawan noong dugo ng tupa. Ito yung mga tao na naghandog
patungkol sa Kristong parating. They're looking forward to the Christ who will die on the cross. Dito si Kristo. Dito naman tayo sa bandang dulo. We are looking backward. So the center of salvation is Jesus Christ. Dito ating makikita, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa aking mga kapamilya, kapag-asa, kapaglaom, na nakikinig Luzon, Visayas, Mindanao at buong sanglibutan, tandaan po ninyo. We are looking backward. And then, the Old Testament looking forward, the center is Jesus Christ. Ang tupa noon, ang dugo ng tupa, ang siyang kumakatawan sa Kristong darating. Ngunit tayo naman ay tinubos na ni Kristo at si Kristo na ang pinakahuli natin. Una at huli nating handog, we are looking backward sa kanyang sacrifice. Dito ating makikita na kahit di nila nakikita sa kanilang panahon, sila po ay naghandog ng tupa at it was called for them righteousness by faith. Ang paghahandog nila ay tumutukoy sa Kristong darating na siya pong tagapaglinis at tagapagtubos ng ating mga kasalanan sa bawat isa sa atin. Dito ating makikita, mahal ko mga kapatid, ang tinatawag na righteousness by faith. Dito ating makikita na kahit hindi nila nakikita ang Kristo, ngunit naghahandog sila sa Kristong darating patungkol sa kanilang mga kasalanan sa kanilang kapanahonan. What a kind of faith! Dito ating makita, mga kapatid, na ang pananampalatay, ini-exercise nila noon. Mayaman ka man, katamtaman man, o ikaw may mahirap o pinakamahirap, ang inyong paghandog, ang kanilang paghandog ay tumutukoy sa Kristong darating. By faith, sinasampalatayanan nila ito. By faith, isinasagawa nila ito. By faith, kanilang ipinangyayari ang lahat ng mga ito. And it was counted to them. Righteousness by faith through the blood of our Lord Jesus Christ. Dito ating makikita, mga kapatid, the Old Testament sacrifices pointed forward to Jesus Christ. Dito ating makikita na Kristo ang laging tinutukoy ng lahat ng mga handog at paghahandog nito. Ang sanktuaryo ay tumutukoy kay Kristo. Ang saserdote tumutukoy kay Kristo. Itong tupa tumutukoy kay Kristo. Ang dugo tumutukoy kay Kristo na si Kristo Jesus ang siyang kumakatawan sa sinunog na tupang handog. Mahal ko mga kapatid, na ang tupa ay kumakatawan kay Kristo doon po sa cross ng Kalbaryo. What a wonderful blessings! Na kahit ay hindi karapat-dapat, ang Kristo ay pinagiging dapat tayo. Hindi dapat patawarin, pinatawad niya, at ang pangbayad, kapatid, hindi dugo ng ninumang tao sa balatang lupa, kundi ang Kristo na siyang manlalalang, John chapter 1 up to 3, na siyang naglalang ng langit at ang lupa, at siya po mismo ang ating tagapagligtas, na kung saan ang inyo at aking handog ay tinatanggap siyang ating sarili sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Dito rin natin makikita, mga kapatid, Hebrew chapter 10 verse 5. Christ sacrificed once for all. Ibig sabihin, galing pa kay Adan, kay Eva, galing kay Seth, kay Enoch, Jared, Mahalalel, kay Noah, sa panahon ni Jesus Christ, hanggang sa panahon ng unang Kristiyano, kahit pa sa ating panahon ngayon, once for all. Ang kanyang dugo, tumitingin backward to the lost Eden, to the time of the patriarchs, to the time of Jesus Christ, even during the Christian era and during our time, once and for all. Hebrew chapter 10 verse 5 sabi, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, sino itong niya? Si Jesus Christ, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sino itong tinutukoy dito? Si Jesus Christ, mahal ko mga kapatid. Dito natin makikita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kapatid ko at mga kaibigan, ang pagsunod mo sa kautusan ng Diyos, ang pagsunod mo sa araw ng Sabat, ang di mo pagkain sa hindi pinakakain ng Diyos, kung iyo itong sinunod, bunga lang ito sa biyaya ng Diyos, bunga lang ito sa pananampalataya mo sa Diyos. Ibig sabihin, nauna nung ang Kristo'y tinanggap mo, pinatawad ka, ikay sumunod na lamang, bunga ng mabuti mong relasyon sa Diyos. Now, tandaan ninyo, ikaw at ako ay naligtas, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting stelo, hindi sa ating mabubuting pamumuhay, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting pananalita, mabubuting mga handog, mabubuting mga gawa o anuman. We are saved, zero down ito kapatid, through the grace of God, sa biyaya, sa habag, sa awa ng Diyos. Yun ang pinaninindigan ng Seventh-day Adventist Church.
Tanggapin mo lang ang ating Panginoon Kristo. Sabihin mo, Lord, I accept you as my Lord, my God, my Savior. You are everything for me. Please, Lord, I am a sinner. Forgive me, cleanse me, make me worthy of their blessings. I trust you, I believe in you, Jesus Christ, that you are my Lord, my God, and Savior. Jesus is very much willing to hear those words, and is very much willing, and He is very much willing to bless you, and He will bless you even more. He will come right away to rescue you, to bless your life. After that, sinabi ni Jesus Christ, do you love me? What is your response? Of course, Lord, I love you. Sabi niya, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Anong nauna? Love me. Ang kasunod, keep my commandments. So yung pag-ibig mo sa Diyos ay hindi nag-aalis ng pagiging masunurin. Ang pag-ibig mo sa Diyos at pananampalatay mo sa Diyos ay hindi nag-aalis ng ating dapat pagsunod kung anong pinag-uutos ng Diyos. Ano pat atin pong makikita, kapatid, na nag-aalis ba itong biyaya ng Diyos ng pagkamasunurin natin sa ipinag-uutos ng Diyos? Ibig sabihin, ang tanong ay, nag-aalis ba ito ng pagkamasunurin sa pinag-uutos ng Diyos sa atin na dapat to pa rin? Ibig sabihin, kung ako'y ligtas sa pamagitan ng biyaya at hindi sa pamagitan ng kautusan, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya at biyaya ng Diyos. Tanong, ito ba ay nag-aalis na ng pagiging masunurin sa Diyos? Kapatid, tandaan ninyo, pagka ikay naligtas sa pagiging masama, hindi ibig sabihin nung ikay nilinisan na, babalik ka sa paggawa ng kasamaan mulit paglabag sa kautusan. No, we cannot afford that. Tandaan ninyo, ang taong totoong, number one, ligtas, ang taong totoong tumanggap ng biyaya, ang taong totoong nagmamahal sa Diyos, ay ito yung mga taong masunurin sa Diyos. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang inyong mabuting relasyon sa Diyos ay naipapakita ito sa ating mabubuting mga gawa. Hindi sapagkat gusto nating bayaran ng Diyos, sapagkat hindi tayo pwedeng magbayad ng lahat ng ito. Ibig sabihin ko lamang, ikaw at ako may bahagi bilang Kristiyano na sumunod ayon sa gusto ng Panginoon sa inyo at sa aking mga buhay. Now, tapos na natin ang part 1, part 2, part 3. Punta tayo sa part 4. The experience of salvation. Pag sinabi mo ang karanasan ng pagkaligtas, ibig sabihin, niligtas ka muna. Then the next question is, what is our part? Nung una na ako'y nag-aral pa sa college, ito po naging discussion din po namin sa Law and Grace. What is man's part in his or in her salvation? Anong bahagi ng lalaki at babae sa kanyang kaligtasan? Sabi ng iba, ang pagtanggap mo ay bahagi. Sabi ng iba, nung nanampalataya ka, yun ang iyong bahagi. Nung minahal mo ang Diyos, yun ang bahagi. Kapatid, ito po, pakinggan niyo. Pagdating sa kaligtasan, 0% tayo, wala tayong bahagi. It's a gift coming from God. Para bagang wala kang sasakyan, idabot na lang sa iyong susi ng sasakyan, sakyan mo na lang. Ni pagpintura, wala kang bahagi doon. Pero ang kaligtasan mo at kaligtasan ko, binayaran ito ni Kristo ng kanyang buong buhay. Now, ano ang ating bahagi? Ang ating bahagi bilang ligtas, walang iba. Tayo magpatuloy na lumakad na may kabutihan, may kabanalan, kagalakan sa harap ng Panginoon. Ibahagi ang kanyang salita at maligtas pa ang maraming tao, mga kapatid. Sa aklat ng Efeso 2, talatang 8, ang sinabi sa atin ng kasulatan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Dito mga kapatid, atin pong mapapansin na ang inyong sarili, ang aking sarili, ay nangaligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. But remember this, ang pananampalatayang yan ay hindi po tayo ang pinagmulan, kundi mismo ang Diyos pamamagitan ng Espiritu ay nag-urge sa atin. Tayo'y pinamamanikan. Tayo po ini-encourage to believe in Jesus. It's the work of the Holy Spirit also in our lives. At nung ikaw po ay nakaunawa, ikaw ay nag-response sa panawagan ng Diyos, dito natin makikita na ang Panginoon po ay kumilos sa inyo at sa aking buhay. At tayo ligtas. Hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng dakilang Diyos, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Ang problema lang po ng marami ay ito. Ligtas na pala tayo sa pamagitan ng biyaya. Bakit kailangan pang sumunod? Ligtas naman pala tayo. Ba't kailangan pang sumunod sa Sabat?
Ay ligtas naman pala tayo. Ba't kailangan pang sumunod sa mga kautusan? Tandaan po ninyo, ang nagligtas sa inyo, ang Diyos. Ang nag-utos sa inyo na sundin ito, Diyos din. Siyang nag-utos sa inyo, siyang nag-utos sa akin, hindi lang sa akin o sa amin, kundi sa lahat ng tao. Sabi nga, if you love me, keep my commandments. This is for individual person. Ang binasa ng iba sa talatang 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang biyaya ay galing sa Diyos. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki. Lahat ang pinanggalingan Diyos, hindi tayo. Upang huwag tayong magmalaki. Dito mga kapatid, tumitigil lang ang maraming mga ngaral at maraming nagtuturo ng Biblia, save na tayo, hanggang doon lang sa talatang 8 at 9. Hindi na po nila binabasa ang talatang 10. Ano bang nakalagay sa talatang 10? Ito nakatala. Mga kapatid. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Ano ang pinakapunto dito sa talatang 10? Pinopromote sa atin mga kapatid ang mga kaisipang katulad nito. Sapagkat tayo kanyang mga gawa. Tayo lalang ng Diyos. Number 1. Na nilalang kay Kristo Jesus sa pamagitan ni Kristo kasi si Kristo Jesus ang ating malalalang. John chapter 1, 1 up to 3. Talatang 14 siya nagkataong tao. Talatang 16 binanggit mismo ang pangalan ni Kristo. Ang ikalawa, ikay gawa ni Kristo, ikay lalang ni Kristo, para saan? Para sa mabubuting gawa. Anong punto dito mga kapatid? Ikaw at ako ay ligtas sa pamagitan ng biyaya. At ito'y galing sa Diyos para huwag tayong magmayabang. Hindi pala natatapos doon ang kwento na naligtas ka lang sa biyaya at natay nakahalukip-kip at nakadikwatro na lang at walang gagawin. Sinabi po ng talatang 10 na ikaw at ako ay nilalang ng Diyos, pinatawad, binuhay, pinatawad ng Diyos, tayo nihanda para sa mabubuting gawa. Ang pagsunod ba sa kautusan ng Diyos, mabuti? Correct. Ang pagsunod ba nito ay mabuting gawa? Correct. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay mabuti bang gawain? Yes. Yan ang sinabi ng Panginoon na ikaw ay niligtas, ako ay niligtas, tayo nilalang ni Kristo, tayo biniyayaan ni Kristo, tayo nanda ng Diyos para sa mabubuting gawa. Hindi pala nawawala ang pananampalataya at biyaya plus yung gawa na mabubuting tinukoy ni Apostol Pablo. Patuloy, sabi niya, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kita niyo kapatid, inihanda na pala itong mabuting gawa na dapat nating isagawa, na dapat nating lakaran, hinanda na ito noon pa. Nung ikay nilalang, dapat kang lumakad dito sa kabutihan. Nung ikay tinubos, dapat ka rin lumakad dito. In short, si Apostol Pablo ay nag-promote ng dalawa. We are saved by grace through faith. Pero ang faith nito, dapat may bunga ng mabubuting gawa. Bakit? Kaya nga ang sabi, para sa mabubuting gawa. Dapat ang Kristiyano mayroong fruit, mga kapatid. Not only the fruit of the Holy Spirit in us, but we need to have this what we call fruit, physical fruit mga kapatid, na dapat mo at dapat kong maipakita sa mabuting gawa. Hindi para ang Diyos mga kapatid ating bayaran sapagkat ito'y pwedeng magbayad noon, kundi by our good works, we glorify our Father which art in heaven. So ang tanong, righteousness by faith lang po ba? Wala na po yung pagsunod sa Panginoon sa pamagitan ng ating pagtupad sa kanyang kalooban? No. Nandiyan ang pananampalatayang may gawa. Nandiyan yung pananampalatayang kalakip ang gawa. Nandiyan yung pananampalatayang nakikita din ang mabuting gawa. Huwag nating itakwil ang mabubuting gawa ang pagiging masunurin at pananampalataya na lamang. Ay, ligtas na tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon kung ligtas ka na, what's the next program? Lalabagin bang Diyos? Hindi mo sundin ang Diyos? No, we cannot afford to do that. So dito mga kapatid, ang pinopromote ni Apostol Pablo, dalawa. Pananampalatayang may mabubuting gawa. Ano pa po ang sabi sa atin? Roma, Kapitulo 3:23. They are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. Ang word na redemption is an action word. God presented Him as atoning sacrifice. Ang salitang presented is an action word. Ang salitang sacrifice is an action word. In His blood. Mayroong action word. May action ang Diyos ginawa. Redemption, presentation, sacrifice to our Lord Jesus Christ.
by the blood of Jesus Christ. Now, look at this. Receive through faith. Ang redemption ng Diyos, ang pagpresenta ng Diyos, ang sacrifice ng Diyos, we need to receive it through faith. Hindi natin nakikita ng ating mga mata. And yet, with the faith, with the eyes of our faith, ay ating tinanggap ang lahat ng ito. And God, to demonstrate His righteousness, at ang righteousness na kanyang i-demonstrate ay makikita sa inyo at sa akin, sa ating mga buhay. Because in His restraint, God passed over the sins previously committed. Pag sinabing previously committed, nangyari na ito noon, pero inako lahat ito ni Kristo. That's why Christ demonstrate His redemption. He demonstrate and presented His sacrifice in our behalf. The question is, what is your answer? Si Apostol Pablo, kapatid, ang kanyang demonstrate ay dalawa. Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kay James naman, itong sabi ni James sa talatang 18 ng James chapter 2. Ikaw ay mayroong pananampalataya. So, ang tinutukoy ni James ay may isang tao siyang pinatutungkulan. Ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Anong ibig sabihin, hiwalay sa mga gawa? Ito yung mga tao lamang na nanampalataya, pero ayaw gumawa. May pananampalataya, pero ayaw sumunod. May pananampalataya, pero ayaw po magpakita ng pagkamasunurin sa Diyos. So ano ang punto dito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ay kinuntra ni James actually. Ito naman sabi ni James. At, tumuloy siya. At, ako, sabi niya si James, ako si James, sa pamamagitan ng aking mga gawa, by works, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Tanong, may pananampalataya siyang tao? Yes. Anong diferensya? Walang mabubuting gawa. Si James naman nagsabi, ang aking pananampalataya, ipapakita ko sa pamagitan ng gawa. Hindi lang po ngawa. We are saved by grace, we are saved by grace, we are saved through faith. Nawalan ng gawa, pero walang gawa. Ang kay James sabi niya, I will tell you, I have my faith, but yet my faith will be presented. Ang aking pananampalataya maipipresenta, maipapakita sa pamagitan ng gawa. Ibig sabihin, this kind of faith is not a dead faith. This is a faith in action. So dito, ating makita na si Apostle Paul ay nag-promote ng faith with good works. Si James naman ay nag-promote din ng faith with good works. So ang tanong, is this Apostle Paul versus James? The answer is no. Bakit? Ang pinopromote na pananampalatayang may mabuting gawa, pinopromote ni Pablo, ay siya rin pong pananampalatayang may gawa ang pinopromote ni Apostle James. They are the same in one boat, mga kapatid. So ano pinaniwalaan ng Seventh-day Adventists? We are saved through faith. We are saved by the grace of God through faith. Same story. Sabi ni Apostle James, sa pamagitan ng mga gawa, ipinakikita ang pananampalataya. Sa pamagitan ng mabubuting gawa, tayo, ikaw, ako, ay nilalang Kristo na dapat nating tahakin nating mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, lahat ng mga mangligtas, lahat ng mga taong tutungo sa langit na bahay pinangako ng Diyos, ito ang sinabi sa atin ng aklat ng Apokalipsis. Pakinggan niyo pong maigi. Apokalipsis 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Matyaga na sila, banal pa, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Dito kapatid malinaw na itinatala ng kasulatan na sila nagsisitupad. This is an action word. Pag sinabi nagsisitupad, mayroon silang ginawa. Ano yung ginawa nila? Nagsitupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Kristo Jesus, and that is faith. Dito ating makita ang dalawang bagay. Sila po'y sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ang diferensya ng marami. Maraming mga taong nanampalataya ngayon at nagsasabing nanampalataya, naniwala kay Kristo, pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Meron namang iba tulad ng mga Hudyo, sumusunod sa utos ng Diyos, pero hindi nanampalataya kay Kristo Jesus. Isa man sa dalawa ang di mo tanggapin, isang tabi mo o itakwil mo, kapatid, hindi tama. Dalawa ang pinagkakakitaan o dalawang bagay ang pinupunto dito. Nagsisunod sa mga kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Kristo Jesus. This is a kind of faith that works. This is a work, a manifestation of true good faith. Nagtanong,
Ang tao ba ay hatulan lamang sa pamagitan ng kanyang pananampalataya? Ayon po sa aklat ni Apostol Pablo, Roma 2, talatang 6 sabi ay, He will repay each one according to his works. So ang tao pala mga kapatid ay hatulan hindi sa pananampalataya mo lang, kundi according to his work. Sa aklat po ng Revelation 20 verse 12, sinabi po sa atin, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa kasulatan na Revelation 20 verse 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nangasulat sa aklat ayon sa kanilang mga gawa. Dito ating makita mga kapatid na yung inyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay hindi po inihiwalay sa ating mga mabubuting mga gawa. Kaya nga ang sabi, ang mga mababait at masunurin may ganting pala. Ang mga taong di masunurin gumagawa ng mali at di sumunod sa kalooban ng Panginoon, may ganti rin sila. Pero ganting pala, hindi. Ganting palo, yun. So ang Biblia ay malinaw. Ng tao po pala ay hatulan ayon sa gawa ng iyong mga kamay. Anong punto dito? Yes, ligtas ka at ligtas ako sa pamagitan ng pananampalataya. After that, God requires you good works according to your faith as a manifestation of being saved. Again, sa aklat po mga kapatid ng Lucas. Salamat po kay Brother Mimich ba yun? Martino. Siya po ay nag-comment sa atin pong comment section kapatid. At sabi niya, ganito ang faith at works. Siya po ang nag-share nito mga kapatid. Maganda po ito. Sabi po niya, Lucas 5 talatang 4. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamamalakaya. O ibig sabihin, muli mahuli ng isda. Ito yung kasaysayan na sila po'y ng isda pero walang nakuha. Pagdating sa dalampasigan, sinalubong sila ng Panginoon sa Kristo. Ang sagot ni Apostol Pedro sa talatang 5 ay ito. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Napakinggan niyo ito mga kapatid. Ang ganda ito eh. Nung sinabi ng Panginoon, ihulog mo ang lambat sa kanan, bumalik ka sa laot muli. Sabi ni Pedro, palibhasa sinabi mo Panginoon, gagawin ko. Ihulog ko ang lambat ayon sa salita mo. Tanong, lumaot sila? Yes. Bakit sila lumaot? Kasi nanampalataya sila sa salita ni Kristo bilang gurong tinawag. Sila ba merong action? Meron. Bakit? Bumalik sila sa laot. This is a true manifestation of two things. Righteousness by faith, they went on. At ipinakita sa mabubuting gawa ang kanilang pananampalataya. Hindi mo kasi pwedeng sabihin, Guro, nanampalataya kami sa inyo, pero ayaw naming sumunod sa iyo. Ayaw naming pumunta. Ayaw naming gawin yung ipinagagawa mo. This is a manifestation of not true faith. This is a dead faith. This is a very cheap kind of faith. Nothing at all. Yang sinabi ni James, ipakita mo sa akin inyong pananampalataya hindi gumagawa. Ipakita ko naman sa aking gawa ang aking pananampalataya. Pinopromote ba ni James dito ang work lamang? No. Ang work ang siyang nagpapakita ng kanyang mabuting pananampalataya. Isyo dalawa ang pinopromote ni James. Faith that works. Hindi yung faith plus gawa or faith plus wala. Sa Luke chapter 5 verse 4 and 5, malinaw kapatid na mayroon silang pananampalataya pero mayroon silang gawa. Ang tanong kapatid, kung mayroon ka ng pananampalataya, nawawala na lang po ba ang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Ayon sa Roma 3:31 itong sabi, niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Sagot ni Apostol Pablo, the same chapter and verse, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Anong punto dito mga kapatid? Per se may pananampalataya ka na. Tulad ng sabi ng iba, wala na yung kautusan yan, lumang tipa na yan, huwag nang sundin yan, para sodyo lang yan. Tandaan ninyo, mismo si Apostol Pablo,
na nag-promote ng pananampalataya, siya din ang nag-promote ng mabubuting gawa. Well, in fact, pinagdiinan niya. Kung kayo'y may pananampalataya na, huwag niyong sabihin na, huwag na lang sundin ng kautusan, wala ng kabulo ng kautusan, wala ng saysi ang kautusan. Sabi niya, huwag na wang mangyari. Kundi, ngunit, pero, bagkos, subalit, kundi, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Dito ating makita, mahal kong kapatid at kaibigan, napakalinaw ang tala ng kasulatan. Mga kaibayo sa pananampalataya, napakaganda po ng salaysay ni Apostol Pablo na hindi nawawala ang pagiging masunurin natin sa kautusan habang tayo nanampalataya. Di lang po si Apostol Pablo. Sa aklat ng 1:2-3, ito ang sabi, at sa ganito ay nalalaman natin na siya ating nakilala. Ibig sabihin nakilala o siya ating sinasampalatayanan. Sa pamagitan ng alin? Kung, this is conditional, it's up to you to obey or not. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Dito mga kapatid, ating makikita na kung kilala natin siya at sinasampalatay natin siya, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Talatang 4, at ang nagsasabing nakikilala ko siya o kaya ang taong nagsasabing nakilala ko siya o nananampalataya ko sa kanya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos, hindi sumusunod sa mga utos niya, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Tanong, ipinag-uutos ba ng Diyos ang sumunod sa Ten Commandments? Yes, of course. Tinuro ba ito ni Hesus Kristo? Yes, of course. Matthew chapter 19. Sabi niya doon sa binata, kung gusto mo maligtas, ito pa rin mga kautusan. Siya po'y nakipag-usap doon sa mga taong mananampalatayang nakikinig sa kanya. At sinabi niya sa mananampalatayang tulad natin, ating kiniklaim, sumunod ka sa kanyang kautusan. Sa talatang 5, itong sabi, datapat ang sinumang tumupad ng kanyang mga salita, tunay, klarado, na sa kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito ay nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ito ang pagligtas, kapatid. Ang totoong ligtas sa biyaya, ang totoong ligtas sa pananampalataya, masunurin. Sapagkat ang mga taong ligtas, di nila kayang sumuway. Ayaw nilang maging suwain. Sa kabilang dako naman, ang taong nag-aangkin na siya ligtas, at siya po'y naligtas sa biyaya, pwede siyang mag-angkin ng ganon, pero walang mabuting gawa. Ito yung false faith, ito yung false grace, ito yung false acceptance. This is a false thinking. Ang itinutukoy sa atin ng Biblia, ng totoong nagmamahal sa Diyos, masunurin sa kautusan. Ang totoong nagmamahal sa Diyos ay masunurin sa pinag-uutos ng Diyos. Clear po ba sa inyo? Mga kapatid ko at mga kaibigan, kapamilya, kapag-asa, kapag-lao, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Malinaw po ba sa inyo ang pagpapaliwanag sa inyong mga kapatid at mga kaibigang Seventh-day Adventist? We believe righteousness by faith, pero hindi doon napuputol. Kaakibat doon sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. We are keeping the commandments of God because we love God. We keep the commandments of God because we trust in God. We keep the commandments of God because we have faith in God. We keep the commandments of God because we believe everything that in Him there is life. We obey Him because He is our Creator, He is our Savior, He is our friend, He is our Lord, He is our God, He is the King of Kings and Lord of Lords of our life. Obedience to God is the manifestation that we are saved. Ang una mong gawin, kilalanin mo si Kristo, manampalataya kay Kristo, tanggapin mo siya as your Lord and Savior. Then good works will follow. Huwag niyo pong isipin, kapatid, na ikaw at ako ay sumunod sa kautusan para maligtas. Kaya nga po ang kaisipan ng iba maliit. Sabi ng iba. Ang Seventh-day Adventist nagsasabi na pagka hindi ka sumunod sa pungutos, hindi ka maligtas. Mali. Kung hindi ka susunod sa araw ng Sabat, hindi ka maligtas. Mali. Kung kakain ka ng baboy, hindi ka maliligtas. Mali. Kaya huwag kang kumain ng baboy para maligtas. Mali din. Ganito yan, kapatid. Wala itong pinagkaiba sa aking nakita. Meron pong isang babae, buhis siya, medyo lalaki kung gumala. Magsalita, parang lalaki. Pero nung nakita niyang lalaki na may isang kindat lang, para bagang biglang lumabas yung kanyang pagkababae. Para bagang nahiya siya sa lalaki. Kumintig ang kanyang puso. Ang lalaki naman pala, gustong-gusto niya yung babae. At alam niyo nangyari, mga kapatid, nangligaw ang lalaki. At nung nangligaw siya, sabi niya, mahal kita, gusto ko ikaw ay maging aking asawa, kasama sa aking pagtanda, ako'y tatanda kasama mo,
tayo magsasama at magmamahalan, tinatanggap mo ba ako? Alam niyo kapatid, ang lalaki gusto niya yung kilos babae. Pero hindi niya sinabi sa babae na dapat magpalda ka na ha, dapat mahaba buhok ha, dapat mag-lipstick ka rin ha, dapat kailangan kilos mo dalaga ha, kailangan mong kilos mo babae na talaga. Hindi niya sinasabi yung mga requirements na yun. Pero noong minahal ng lalaki at minahal ng babaeng lalaki, ang babae mga kapatid ay talagang nagiging isang tunay na babae sa mata ng lalaki sapagkat gustong-gusto ng babae na maparangalan at may bigay ang gusto ng lalaki na kanyang minamahal kung anong gusto niyang makita, kung anong meron siya. Ang punto dito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang pagiging mabuting babae, ang pagiging mabuting tao, ang pagsunod sa kanyang minamahal ay bunga lang ito noong pumintig ang pag-ibig mo sa Diyos, pumintig ang puso mo at minahal mong Diyos, ang good works sumusunod na lamang. Just accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. Then the Lord will do the rest. Anong ibig sabihin kung the Lord will do the rest? By good faith and in good love, ang mga gawa natin ay magiging kaakibat at talagang hapit na hapit sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw at ako ay mayroong naging mabuting mga gawa. Hindi po totoo na gagawa muna tayo ng mabubuting gawa para po tayo maligtas. Mali po. Tayo muna iniligtas, tayo minahal, tayo binihiyaan, tayo nanampalataya. At tayo po ay naging masunurin kasi una, iniligtas muna tayo ng Panginoon. Therefore, your friends, the Seventh Adventist Church believe that we are saved by faith through grace of our Lord Jesus Christ. Good works, after all, follows when we obey, when we accept Jesus Christ as Lord, God, and Savior. Ngayon, mga kapatid, sinabi din po sa atin, tanong, kung iniligtas tayo ng biyaya ng Diyos, hindi na lang ba dapat sundin ang kautusan ng Diyos? Ligtas na sa biyaya eh. Sagot ni Apostol Pablo. Roma 6:14-15. Ano nga? Mga kasala baga tayo? Alam niyo ang kasalanan sa Biblia ay paglabag sa kautusan. Kumbaga kung i-paraphrase natin ganito. Ano nga? Mga kasala baga tayo? Lalabag ba tayo sa kautusan? Dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari. Sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, huwag nawang mangyari na mawala ang kautusan habang tayo nag-claim na tayo ligtas sa biyaya. Tulad ng, winawala ba natin kabuluhan ang kautusan ng Diyos sapagkat tayo nagsisampalataya? Sabi ni Apostol Pablo, huwag nawang mangyari. Atin bang labagin ang kautusan sapagkat hindi tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa biyaya? Sabi ng Biblia, huwag nawang mangyari. Ang linaw niyan, kapatid. Kung ikaw at ako ay ligtas sa biyaya, ito ang dapat. Ang biyaya ay laging umaakay sa pagsunod, hindi kailanman sa pagsuway. Yan ang malinaw, kapatid, na sinabi sa atin ng kasulatan. Ang iba kasi namamali. Saan pa yung naligtas sa biyaya, ayaw nang sumunod. Naligtas sa biyaya, lumalabag patuloy. Hindi na dapat ganon. Ang buhay natin masunurin na. Ito pa, John 15 verse 10, sabi ng Biblia, kung tinutupad ninyong aking mga utos ay magsitahan kayo sa aking pag-ibig. Sabi ni Kristo, dapat sumunod para tayo tumahan sa kanyang pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Si Kristo ay nag-utos na tayo maging masunurin sa kautusan. Pero hindi po natatapos doon ang kanyang sinabi. Ipinakita niya through demonstration. Sabi niya, gaya ko rin sumusunod sa kautusan ng aking Ama. Ano ba ang kautusan ng Ama? Sa Deuteronomy 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inutos sa inyong ganapin sa makatimbagay ang 10 utos. Gusto ng Diyos ating tuparin. Gusto ng Diyos na ating ganapin. In short, sundin mo ang kanyang pinag-uutos at isa doon ang kanyang 10 mga utos na mismong author ay Diyos. Ang mismong nagsulat ay Diyos. Ang mismong nag-utos ay Diyos. Tayong mga taong inutusan, tayong dapat sumunod. Ang sabi sa atin, mga kapatid, ng 1:153, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, tulad ng ikaw men din ang nagsabi na mahal mong Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. Una Timoteo 6:13-14, ipinagbilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus. 14. Na tuparin mo, action word to kapatid, tuparin mo ang mga utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang kailan? Hanggang sa pagpakita ng ating Panginoon Kristo. Ang pagsunod mo ay completely. Ang utos ng Diyos, tuparin mong walang dungis. Ang mga utos ng Diyos ay tuparin mong walang dungis. Ibig sabihin, total obedience to God.
Ang sabi ng iba, pag sumunod ka sa 10 utos, legalista ka raw. No, that is not legalista. We are not following to the letter sapagkat sinabi ng kautusan. But we obey, hindi sapagkat sinabi ng kautusan, kundi sinabi ng Diyos na nagtala at nagsulat ng kautusan. We love God. That's why we obey His law. May ibang mga tao na nagsasabi, bakit nyo laging itinataas ang kautusan at hindi si Kristo? Huwag niyong kalimutan to, kapatid. Pagka itinaas mo ang 10 utos, itinaas mo ang Sabat, itinataas mo ang nag-utos ng Sabat. Pag itinaas mo ang kautusan, ipinakilala mo ang nag-utos ng kautusan. Huwag mong ipakilala ang kautusan at ipakilala mo lang si Kristo, nilabag mong Kristo. Ang taong nanampalataya kay Kristo ay taong nagtuturo din ng itinuturo ni Kristo. Ang pagtayo at itinayo mo at ipinangaral mo ang kautusan ay siya rin pangangaral at pagtayo mo kay Kristo. Ibig sabihin, ang Kristo, ang Diyos, ang kanyang kautusan, mga kapatid, ay reflection ng kanyang karakter. Kung ating inangat at itinuro ang kautusan, itinuro natin ang gumawa ng kautusan, ang may akda ng kautusan, ang nag-utos ng kautusan. Hindi natin sinasabi na pagka itinas natin ang kautusan, kinalimutan na lang natin ang Kristo. No. Christ and His doctrine. Doctrine is Christ always goes together because the commandments of God coming from the lips of God. But of course, you need to tell the word about the love of God. Ganun po yun, kapatid. Ang paggalang sa Ama, kaakibat po nito ang pagiging masunurin. Kasi walang taong nagsabing iginagalang kita, Ama, pero ayaw mong sumunod. Mahal kita, Ama, pero ayaw mong sumunod. Ang pagmamahal sa Ama, kaakibat nito ang pagiging masunurin. Yan ang totoong tinawag na love, mga kapatid. At isa sa pag-ibig sa Diyos na dapat mong tuparin, ang sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangil ko. I-paraphrase natin ganito. Alalahanin mo ang aking araw ng Sabat at ipangilin mo. Sino may akda ng Sabat? Ang Diyos. Sino may angkin ng Sabat? Ang Diyos. Sino nag-utos na ang Sabat ipangilin? Ang Diyos. In short, pagka ikay nanghili ng Sabat, sinunod mo ang Diyos. Pag ikay nanghili ng Sabat, pinakinggan mo ang Diyos. Pag nanghili ka ng Sabat, loyal ka sa Diyos. Pagka nanghili ka ng Sabat, di ka suwail sa Diyos. In short, obedience to the law of God is obedience to God. Destroying the law of God, you're destroying God. If you disobey the law of God, you disobey God. But if you love and follow the law of God, you love and follow God. Dito natin makita na ang righteousness by faith ay hindi inilalayo ang pagiging masunurin sa Diyos. Sabi nga ni Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin nyo ang aking mga utos. Hindi ba kabaliktaran, kapatid, ang nangyari? Panginoon, iniibig kita, pero ayaw kong sumunod sa iyong utos. Panginoon, nanampalataya ko sa iyo, pero ayaw kong sumunod sa iyong mga utos. Ang Kristo'y malinaw at straight na nagsabi, kung mahal mo ako, hindi lang sa istorya, hindi lang sa ngawa, sundin mo ang aking mga utos. So, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay pagpapakitang mahal mong Diyos. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay pagpapakitang nanampalataya ka, dakila ang Diyos sa iyong buhay, sa akin, sa ating mga buhay. Kapatid, kung mahal mo ang Diyos, ang pag-ibig ay laging umaakay sa pagsunod, hindi kailanman sa pagsuway. Huwag mong yurakan, huwag mong apakan ang kautusan ng Diyos, bagkus maging masaya ka na maging masunurin sa kautusan ng Diyos. Ecclesiastes 12:13, katungkulan ng tao, Pilipino, Insi, Koreano, kanay Tagbanwa, Palawano, ikaw man isang bagubo, manubo, isa ka mang tao na Mindorinyo o kaya tinatawag natin na mga tao sa kabundukan, mahal ko mga kapatid. Mayaman ka man, mahirap ka man, maganda ka man, di ka man maganda. Mayaman, mahirap, taba ka man. Basta ang tao, ikaw at ako, ay gawain natin at tungkulin ang maging masunurin sa kautusan ng Diyos. Sinabi po sa aklat ng Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Anong ibig sabihin ng walang umaga? Walang liwanag. Walang liwanag, walang katotohanan. Dapat pala ang mga ngaral, pari ka man, pastor ka man, evangelist ka man, o kung ano ka man. Ang batayan ng pangangaral, kautusan ng Diyos at patutuo ng Diyos. Sino man ang mga ngaral na hindi nagngaral ng kautusan ng Diyos at patutuo ng Diyos, tunay na wala sa kanyang katotohanan, walang umaga at walang liwanag sa kanya. Sinabi sa atin ng Isaiah 8:16, talian mo ang patutuo, talian mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Dito ating makita na ang patutuo at ang kautusan ay ipinagkaloob at tinalian at nasa kalagitnaan ng mga alagad ng Diyos. Di ba 8:20 ganun din? Sa kautusan at patutuo,
dapat magsalita ang sinumang mga tao. Ang kautusan at patutuo, inilagay ito ng Diyos at isinilyo doon sa kanyang bayan. Ganun kalaga ang kautusan. Matthew 5:17-19, mawala ng langit at lupa. Tuldok ni Kudlit sa kautusan, di mawawala. Sa aklat po ng awit 119, 1 at 2, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsilakad sa kautusan ng Panginoon. Sa aklat, mga kapatid, ng Revelation 22 verse 14, blessed are those who do His commandments. Ikaw, ako, ay mapalad kung inyo at aking sinusunod ang kanya pong kautusan. Dito, kapatid, ay malinaw na sinasabi sa atin, to those who obey, to those who kept the commandments of God, they may have the right to the tree of life. Not only that, they have that right to enter through the gates into the city of Jerusalem. Mapalad sila. Bakit? Sila ang pagbubuksan ng kaharian ng langit. Sila ay may karapatang pumasok. Sila ay may karapatang kumain ng tree of life. Silang naging masunurin sa kautusan ng Diyos. Again, nag-aaway ba si Apostol Pablo at Apostol Santiago? Ang sagot daw, sa kaisipan lang yun ang nagbabasa. Ano pinopromote ni Apostol Pablo? Righteousness by faith that works. Ano pinopromote ni James? Righteousness by faith that works. Ang pinopromote ni Apostol Pablo, pananampalataya at mabuting gawa. Ang pinopromote ni Apostol Santiago, pananampalatayang may gawa. Pareho lang po sila. Tanong, saan nakatayo at nakatidig ang Seventh-day Adventist? Pinaninindigan ng Seventh-day Adventist Church ang righteousness by faith that works or faith that works. Hindi ang works lang, kundi ang faith lang na walang gawa. Hindi lang po gawa lang din na parang bayaran ng Diyos, kundi faith that works. Works that has faith. It must goes together. Sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga nangaligtas at mga banal na tinatawag. Silang mga sumusunod sa kautusan ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Sumusunod sa kautusan? Check. May pananampalataya ni Jesus? Check. Sumusunod sa kautusan? Check. Hindi sumusunod, hindi nampalataya kay Kristo? Wrong. Napalataya kay Kristo, hindi sumunod sa kautusan? Wrong. Ibig sabihin, isa sa dalawa ang mawala. Hindi dapat. Kundi, ang dalawa must go together. Kapatid, kaibigan, malinaw po ba sa inyo ang ating pag-aaral ngayon? Kung malinaw sa inyo mga kapatid ang ating pong pag-aaral, maaari po bang kayo mag-message sa akin? Mag-message kayo at sabihin, Evangelist Dison, purihin ang Panginoon. Napakalinaw na kanyang salita. Napakaganda niyang kanyang salita. Talagang maunawaan mo ang linaw, ang liwanag nito. Meron tayo mga kapatid discussion 1, 2, 3, 4, and 5. At ang pinakahuli, ating pinanindigan, ating kinasasandalang pananampalataya. We are saved by faith through grace. Faith not faltered, but faith that works. Ibig sabihin, ikaw ako, nung tayo nananampalataya, in response, we love God. In response, we obey God. In response, we serve God. Because God saved us through His grace. He loves us first, we love Him. And because of that, Jesus Christ said, if you love me, keep my commandments. Sana po mga kapatid, ay naging malinaw po ito sa inyo, sa akin, sa atin pong lahat. At ang Panginoon nawa ng langit, ang siya pong magpala sa ating lahat. Brother John, ang iyong gawin, i-ready mo na lang ang ating tawag nito, ang ating pong extra, at tayo po ay malapit ng matapos. So, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon nawa ng langit, ang magpala po sa inyo, sa akin, sa ating pong lahat, sa patuloy po nating paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon ng langit, ang magpala po sa ating lahat. No? At kung kayo po ay mayroong katanungan, meron po kayong paglilinaw na gusto pong gawin, ipadala po ninyo mga kapatid sa ating pong programang Jesus is Coming Again Ministry. At yan mga kapatid ay atin pong bibigyan ng kasagutan. At yan po mga kapatid ay patuloy nating ipagkaloob sa Panginoon. Ang Panginoon po ay ating mahal. Gusto po natin ang Panginoon ay ating pong paglingkuran. Therefore, ako po inyong lingkod ay nagpapasalamat sa bagay ito. Brother John, pakiready mo ang ating extra, no? Pakiready mo na lamang at maya-maya yan at isunod pagkatapos na tayo manalangin.
Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon, salamat po ng marami sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay at pagpapala. Salamat na ikay nariyan at di nyo kami kinalimutan. Salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Nawa, Panginoon, ang nawaan ng mga kapatid at mga kaibigan, kaibayo sa pananampalataya, na kami inyong mga lingkod, Seventh-day Adventist Church, naniniwala, righteousness by faith that works. Hindi lamang works, hindi lamang faith, ayon sa inyong katuruan, ang pananampalatay may kaakibat ng pagkamasunurin, kaakibat ng mabuting gawa, kaakibat nito, Panginoon, ay sumusunod sa inyong kalooban. Pagpalain nawa ang bawat isa at salamat sa inyong pagdinig. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid ko at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming in Ministry. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig. Ang Diyos naman ng langit magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Marami pong salamat sa susunod po ng ating kasunod na episode. God bless us all. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.